Hi guys! For today's video, magkukwento lang pala ako about sa mga nangyari nung Miyerkules. So ito yung mga ganap nun. Sa last vlog ko, nabanggit ko pa doon na may sakit yung panganay ko. At isa yun sa mga trauma ko nung dati na hindi ko napansin na tumaas pala yung lagnat niya at nag-convulsion siya. So eto na naman ngayon, nangyari na naman. Kaya minsan sinisisi ko yung sarili ko kung bakit nangyari yun. Pero ang totoo, hindi naman talaga natin alam kung kailan mangyayari. Nung araw kasi ng Miyerkules morning, alam na namin na meron siyang lagnat at pinainom naman namin ng gamot tsaka kumain naman yung bunso. And pagdating ng mga 9:30, naglalaro pa siya. As in, biglaan yung taas ng lagnat niya na hindi namin alam. Doon sila naglalaro ng kuya niya, doon sa kusina. Pero hindi talaga namin alam kung bakit siya natumba or paano ba siya, nahulog ba siya, wala kaming idea. Ang alam lang namin noon that time ay nahulog siya sa upuan, nabagok yung ulo niya, kaya nangisay siya, nag-violet yung labi niya, tapos bumula yung labi niya. So ayun talagang mas nakakatakot. At kahit sino namang nanay, diba, kapag nakita mo yung anak mo na ganun yung itsura, ay talagang matataranta ka talaga. Akala mo katapusan na ng mundo. Alam mo yung feeling na ganun. So wala kang iisipin, hindi pwedeng kakalma ka lang kasi ang sinasabi nila kalma ka lang. Hindi pwede yung hindi mo na mararamdaman yun kapag ikaw nasa sitwasyon na ganun. So ayun na nga, dinala na kaagad namin siya sa ospital at thank God naman ngayon okay na siya. That time, ayun yung nasa video ay kinukuhaan siya ng BP yung sa kamay niya. Tapos pagdating dun sumuka siya, so lalo kami nataranta. Kasi ang iniisip namin na bagok yung ulo niya, kaya siya nagganon. So diba kapag nabagok yung ulo, usually talaga nahihimatay or nasusuka. So yun yung nasa isip namin. Wala kaming idea na talagang nag-convulsion siya dahil sa lagnat. Kasi biglaan talaga yung convulsion niya kasi pinainom pa namin ng gamot. Okay pa siya kasi noon eh. Tapos mababa pa yung lagnat niya. Talagang bigla yung tumaas yung lagnat niya. So sa ating mga mamis talagang dapat tutukan talaga natin, no? Sinabi namin lahat sa doktor ko ano talaga nangyari dong. Paano siya? Sabi namin, hindi namin alam do kasi nakita na lang namin, nakahadusay na siya doon sa sahig, nakadapa siya. Na-request ng doktor na i-CT scan, x-ray, lahat ng laboratory ginawa sa kanya. So thankful naman ako kay God na hindi pala siya nauntog, hindi walang head fracture, walang head trauma. Basta ang alam ko, pabalik-balik yung lagnat niya on and off, and yung ubo niya on and off din. Nawawala naman pag pinapainom ng mga gamot pag over the counter. So ayun, siguro nakita nila, hindi naman nila agad sinabi yung x-ray result niya na meron pala siyang pneumonia. Pero hindi naman siya ganun kalala. So yung pag-convulsion niya, sign na siguro talaga yun para dalhin siya sa ospital. Kasi kung hindi naman dinala sa ospital, diba, hindi namin malalaman na mayroon pala siyang pneumonia. So sabi nga daw, i-admit nga daw namin. So ayun na naano na namin na nagamot naman siya. So, ang daming pinabili sa amin. Yung mga ginagamit lahat sa ospital, lahat pinabili sa amin, gamot. Pero maganda naman din doon sa ospital na yun kasi yung mga nurses talagang maalaga at mahaba yung pasensya. So sa atin mga mamis talaga, no, hindi natin alam, huwag nating sisihin yung sarili natin kapag ganun nang nangyari kasi hindi natin alam eh. Kasi tayo mga mami, nanay, tatay, papa, kahit sino sa atin, basta magulang tayo, lahat ginagawa natin, pinapainom natin ng gamot, lahat ng care ginagawa natin. Hindi talaga maiwasan yung mga ganitong scenario. So hindi natin sisihin yung sarili natin. Ang gawin natin, gamutin, dalhin sa ospital. Yun yung the best na way para gumaling yung anak natin. So dyan pala sa video, nasa emergency room pa kami niya kasi inatay pa yung mga results niya. At grabe yung iyak niya. Ang ginawa nga namin dyan kasi hindi pa yan, bago pa yan, hindi talaga siya nagsasalita. So ganun talaga nangyari kapag after ng convulsion. So sabi ko sa kanya, excavator ba yung gusto mo sa birthday mo? Sumagot siya. Sabi niya, yes mami, tsaka yung cooking. Kasi alam ko, ayun talaga yung gusto niya na laruan. Tapos yung una niyang hinanap, yung kuya niya. Kasi siguro ayun yung naalala niya bago siya nawala ng malay. Tapos yung araw na yan, ayun pa yung schedule ng pictorial ng panganay ko. So hindi na ako nakapunta, yung partner ko na lang yung pumunta kasi gusto ko ako yung mag-asikaso sa bata. At pagkatapos niyan, dinala na siya doon sa sa x-ray, sa CT scan. So far,
napakabait talaga nito ni Sean kasi hindi siya umiiyak. Kinuhaan siya ng dugo, hindi siya umiyak. Kasi lagi ko sinasabi, di ba brave ka? Hindi naman kailangan umiyak eh. Hindi naman dapat iiyak kasi kahit umiyak ka dyan, hindi naman mawawala yung sakit eh. O, di ba parang kagat lang ng langgam? Ilang beses siya kinuhaan ng dugo, hindi talaga siya umiyak. Sobrang taranta nga namin. Ay, wala kaming tsinelas, lahat. Ganun talaga, no? Kaya first time ko talaga to nangyari sa buhay ko. Yung, yung biglaan, tapos, basta, ayoko nang maalala yung itsura ng anak ko. At pagkatapos nga, dinala na kami dun sa ward para makapagpahinga na yung bata at mas maumpisahan na yung antibiotics niya. Yun nga guys, nag-voice over ako. Malungkot pa rin ako, hindi ko alam kung bakit. Kung nakikita nyo sa mga post ko, Facebook, mukha ko masayahin. No? Masayahin naman talaga ako na tao. Pero deep inside, malungkot ako. Marami akong iniisip. Tuwing gabi, umaandar yung ka-anxiety na yan. Hindi ko alam kung ano yan. Lalabanan ko lang, iniisip ko lang yung mga positive thoughts, hindi puro negative. Kasi kung puro negative yung paiiralin mo, talagang kakainin ka ng anxiety mo. Alam mo yung feeling na iniisip mo na paano, puro ka paano. Example ako, paano kapag yung anak ko nawala? Yun yung kalaban ko eh. Paano kapag ako yung nawala? Paano yung anak ko? Puro paano yung nasa utak ko. Ang hirap, kaya ginagawa ko, nililibang ko yung sarili ko, ginagawa ko, naglilinis ako ng bahay, naglalaba ako para mawala yung mga ganong mga sa utak ko, thoughts sa utak ko. So, back to video tayo guys. Ayun na yung excavator niya. Tuwan-tuwa na siya dyan. Mas-masa na siya. So, ako din, syempre nanay. Diba? Masaya din ako. So, ayun na nga guys. Nung pagdating pala namin doon sa ospital, syempre emergency, diba? At talagang bibigyan ka ng oxygen yan, kung ano yung ng doktor. Kaso ang nangyari, walang doktor, puro nurses yung nandun. Tapos binigyan pa ako ng reseta na bibilhin ko doon sa pharmacy para magamit. Ang sabi ng partner ko, ma'am, pasuyo naman, emergency to yung anak ko. So yung mga nurse siguro, ginawa nila, nagpagamit na lang sila ng mga gamit doon. Tapos after nun, pinabili sa amin. Tapos pinarefund. Hindi refund. Yung ibabalik yung gamit. Pinabili lahat ng ginamit namin doon sa emergency. Pinabalik sa kanila. Binili ko doon sa pharmacy. Ganun ba talaga? Siyempre, di ka na magre-reklamo kasi nasa emergency ka na eh. Lahat nasa isip mo, okay lang. Basta yung anak mo, okay lang. So, after niyan pala, umuwi muna ako saglit. Kinuha ko yung birth certificate, mga requirements kasi in-apply ko siya sa malasakit. Kasi binigyan ako ng 24 hours yung papel na kailangan within 24 hours makumpleto ko yung mga requirements para kung kapag na-admit or na-confine dito nung anak ko, wala akong babayaran, wala kahit piso. Wala nga kahit piso, pero lahat naman ng gamot, lahat. Pati cluster. Pinapabili pa sa amin. Okay lang yun, basta importante yung anak ko, okay na. Kasi kapag ikaw yung nasa sitwasyon na gano'n, hindi ka na mamimili ng ospital kung saan yung mura, kung saan yung malapit, doon ka pupunta. Naiisip ko lang, paano kapag yung pasyente talagang hirap na hirap sa buhay at walang kahit anong pera? Hindi ba nila i-assist? Di ba nila bibigyan ng yung mga ginagamit sa ospital? So kawawa talaga yung mga sobrang hirap na mga kapwa natin Pilipino. Pero wala naman akong binayaran doon kahit 0 billing talaga kasi in-applyan ko siya sa malasakit gamit yung PhilHealth ko. At umabot kami ng 30k plus. 3 days lang kami 4 days pala. 4 days kami nasa ospital. Loob ng 4 days, umukay na yung pakiramdam ng anak ko. Kaya sabi ng doktor, pwede na siyang umuwi. Basta continuous na may mga antibiotics lang siya na continuous na kailangan inumin para talagang continuous yung pagaling niya. Ito pa yung thoughts ko, diba, napaka-advanced talaga mag-isip. Iniisip ko yung panganay ko, baka mayroon din ganitong sakit. Kaya ginawa namin, dinala namin siya sa emergency. Nung Friday, dinala namin siya sa emergency. Pinalaboratory namin lahat. At thank God kasi wala siyang pneumonia. Meron lang siyang viral, parang viral infection na viral bacteria, ganon. So, ayun, binigyan siya ng antibiotic at mga vitamins ng doktor. Kailangan daw inumin yun. At ngayon guys, nakauwi na kami sa wakas. Yung anak ko magaling na siya. Thank you Lord. 4 days niya walang palit-palit pante doon. Kasi kahit anong sabihin ko, dalan mo ko ng pante, lagi nakakalimutan.
Pero nakaligo naman ako isang beses, no? So, ayun lang guys. Salamat sa panonood.